Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Mag-submit tayo ng agreement, memorandum of agreement sa presidente na ito yung role ng divine government of God sa gobyerno. Hindi ito binuo para maging rebelde sa gobyerno. Para palitan ng Para palitan ng gobyerno. The government still there. Saan tayo papasok? Article 2, Section 23. Anong nakalagay doon? Na ang gobyerno naghahanap ng mga organisasyon na makakatulong sa nation building. And this is the aim of the divine government.
nation building, hindi lang nation building, yung pagtulong sa paglutas sa lahat ng mga problema. Saan ba nagugat lahat ng problema? Nasa barangay. Kaya mabigat ang tungkulin ng mga barangay leaders sa divine government. Hindi pwede corrupt dito. Kasi alam ng hari sa nasyonal kung magkano ang income ng isang barangay. So reality ito. What if hindi naman lahat ng barangay pare-pareho ang dami ng mga beneficiary? Swerte lang yung barangay na marami. So, magkakaroon siya ng malaking pundo. Pagpalagay lang natin, mayroong isang barangay na walang beneficiary. Pero anong magagawa ng isang barangay leader kung walang beneficiary doon? Di ba? Paano siya makabuo ng mga proyekto para sa mga tao? Walang umaakyat sa kanya kasi wala ng beneficiary. So palagay lang natin. So ngayon, kumpara naman tayo dito. Meron ba kayong narinig na isang gobernador tumulong sa ibang probinsya? Wala. Ganon din na isang mayor tumulong sa ibang bayan? Wala. Na ganon din isang kapitan tumulong sa ibang barangay? Wala no? Wala. So jurisdictional, kanya-kanya. Jurisdiction. No? Ah. After jurisdiction. Ito, kahit jurisdictional ang ano natin, pero nandyan pa rin yung pagtutulungan. Sa ibang lugar. Ngayon, kung nagka-problema ang isang barangay kasi wala siyang pondo, ang barangay sa buong Pilipinas, 42,046. Isang barangay ang walang pondo, ilang barangay tutulog? 42,045 ng mga barangay. Depende sa income nila. So, magbibigay ng pondo sa barangay na walang walang income. na walang. So, anong gagawin yun? Yung barangay king magkakaroon ng livelihood program. So, anong klaseng livelihood? Negosyo. Business. Na, halimbawa, meron kang 10 million. Imagine ha? Sa barangay pa lang, solve na yung pondo mo. Naka-respond ka ng 10 million. Meeting mo lahat ng mga tao sa barangay mo. Sino sa inyo ang gustong magnegosyo libre kapital? Lagay ko naman siguro mayroong lahat kami. Oh. So ipapasok natin sila sa livelihood program na mayroong mag-guide. Hindi lang yung bigay ka ng bigay, bahala na kayo dyan. No, mayroong financial management program. Okay. Paano patakbuhin yung Business. business. Na mayroong mga expert na mag-guide sa tao na hindi naman pareho lahat yung business niya. Competition na yung dating eh. Wala yung kailangan ng halimbawa sa barangay na yan. Wala pang mini grocery na malaki na hindi natatakbo sila sa malayong lugar. So, bibigyan ng libreng kapital. So ano ang maibalik sa iyo? 10%. Halimbawa yung iba ay nalugi. So hindi na po siya maghanap ng ibang tao na kung gano'n ang negosyo eh, mayroong logi, mayroong kuan talaga. Ano yan, taking a risk, walang problema kasi pundo yun, tulong galing sa barangay leader. Ibig sabihin, pag nalugi na, hindi ka na... Hindi ka na, you are no longer allowed. Kasi Yes. ipasok sila sa proper orientation na nandoon yung mga business experts na i-hire ng divine government na i-guide yung tao na mag-business. How to make a business. Na mag-business tayo na In the mayroon perfect din way. tayo ituturo na naaayon din sa plano ng Diyos anong araw tayo mag-umpisa ng business. Kailan isisara yung business. Pagdating sa Sabat din, sirado dapat ang business para may naibasbas. Sino dang dapat. Yan, may mga screening din. Na although libre yung kapital, pero hindi natin yan basta-basta ibibigay sa hindi na pagkapital. Yes. So, ganyan ang ano yan. So, maraming tulungan. Plus, ang pundo ng divine government hindi lang nagmula sa 10 tithes ng mga tao. Magkano lang yung central office? Oh, 100 pesos lang. Kung i-times mo naman yan sa isang sa 42,000 46 barangay kasi 1 barangay man lang yan. So magkaroon din talaga siya ng malaking pundo. So overlook niya plus meron pang sa region.
Imagine, ang tumutulong sa isang barangay, meron pang mga barangay level, meron pang municipal level na tutulong. So, ang tawag dito sa sistema, centralized power, ang ibig sabihin, yung kapangyarihan ni kapitan, sa barangay leader, tulad doon, kapitan man, ay nanggagaling sa central office, kaya centralized power. Pero under siya sa supervision ng kanyang municipality. Halimbawa, dito, dali natin sa Dasmariñas City, ilan bang barangay dito? Ganon karami ang mga leader din sa divine government. At ang maging katulong ng leader sa divine government, di ba, may mga purok man. Mga purok. Bawat barangay nahati sa mga purok. So, maghahanap siya na maging katulong. So, gagawin din siya ng purok leader. Purok 1, mayroon siyang pinagkatiwalaan dyan sa bawat purok. So, anong trabaho? Tagalista ng ng mga problema. Taga-assess. So, ililista. Sa purok 1, ganito yung problema, yung daan namin pag umulan na putik. Bibigyan ng solusyon yan. Sige, simintuhin natin yung pathway. Ganyan na. So, yan ang galaw ng divine government. Ngayon, so, pag i-approve ng gobyerno, kasi mag-submit man tayo ng whole platform sa divine government sa presidente bilang partner, ibig sabihin, lahat ng program dito, hindi pwedeng hadlangan dito. For as long as yung ating gawa ay nakakabuti sa lahat. Maliban lang kung ating proyekto nakakasama, well, it's debatable. Para mawala yung interest ba. Kasi may panahon na kung wala tayong agreement sa government, ay, kumbaga, Ay, hindi pa pwede yan. hindi pwede yan. Kasi kahit kakabuti, mga personal interest ba. Halimbawa, yung barangay leader, hindi niya kasundo si barangay kapitan. Kasi Ganyan ba? natatakot yan. Baka tumakbo Ganun. Takot Kaya kayo, maroon ng agreement kasi we will support you. Halimbawa, kung si kapitan, hihingi sa iyo ng sponsorship, bigyan mo the protocol of divine government is tutulong tayo. Pupunta si kapitan sa iyo, hari, try na. Meron kaming project dito sa barangay natin. Very good. Tapos kami sa project. Pwede ba magpa-sponsor? Pagtingin mo doon sa record mo, maliban sa personal mo, may pondo, sige, tutulong ako. Ganyan. Kasama yung sa reporting ng ganyan. Naka-record yun lahat. So, ang tulong ng divine government, kumbaga, walang color coding. Yes, no politics. Yan. Hindi tayo kahit sino basta. We are not engaging in the politics. Yes. Yung no color coding, alam natin ibig sabihin niya na tutulong tayo sa mga tao sa barangay kahit sino. Even, halimbawa sa iyong barangay, alamin mo rin kung in terms sa mga tribal, kung may mga tribal na nakatira dyan, halimbawa may mga Muslim, ganyan, tapos mayroong mga pastor, ilang mga simbahan, bisitahin mo rin. Ilang hari, pastor, ano bang kulang ng simbahan mo? Walang gobyerno hindi tayo tumitingin. Non-sectarian ang ating galaw. Non-sectarian. Kaya mabigat ang tungkulin. Kasi, ang divine program, ito yung sa 5 presidente, diba, 2022, nakita natin yung kanina, hanggang 2052. Sa loob ng 30 years, nasa tadhana ng mga leaders ng divine government na gagawin natin ang Pilipinas na paraisong bansa. Pinakamalinis na bansa, pinakamaganda na bansa, pinakamatino na bansa, na sa unti-unti, we will influence yung unang-unang i-influence natin, hindi lang yung mga tao, pati na yung mga leaders na uupo dito. Na yung mga tao, mayroon na silang masasandalan pagdating sa mga pangangailangan. So, ganyan ang diwa ng divine government. Paano naman kung lagi nasa gobyerno samandal na samandal sa atin?
Yung, kailan mo ang problema? Ay, bubulsa lang nila. Kuha naman sila kumbaga, Hindi, iyaano mo naman yun. kung makikita nila na i-audit din naman sila Tsaka, pag-audit. Kumbaga, hayaan lang kung anong ginagawa nila, pagka tayo nanatili sa kabutihan na ganyan. Bagay, okay. At darating ang panahon, actually, tinuruan natin ang mga tao na pagdating sa election, ang protocol ng divine government, time will come sa loob ng 30 years na yung election, very clean election, no money involved. Darating talaga ang panahon na yan. Bakit ang tao tatanggap? Dahil din yan sa kahirapan eh. Wala sila, no other choice. Pagka mayroon na, wala na. Oo. Ay, wala. Baka Imagine, ganun ang tao Pero ngayon. naman- Hindi mo mapilit yan kasi dahil din sa tindi ng Sa kahirapan. buhay. Kaya, lahat ng, kasi ang programa ng Divine Government of God, biblical, ano natalagay, nasa Revelation 21:4. Na darating ang panahon na ang Diyos ay magpapahit sa lahat ng mga lumuluwa. Ano ibig sabihin? Lulutasin na si Diyos lahat ng problema. Kahit sinong mga naupo dito, hindi mawawala ang problema ng bansa. Hindi mawawala. Kahit kayo mga ilang taon ng presidente ang dumaan sa Pilipinas. Pero yan, sa tingin ko, yan ay pinaka-number 1 solution. Yan. Totoo yan. Yung number 1 Kasi solution yan. ito yung gobyerna. Kung silang tatanungin, halimbawa, ano itong divine government? Ang sagot nila, ayan, yung the kingdom God, ano yan non-government organization. Ang tingin nila sa atin, non-government organization because they are the government. Yes. Ano yun Ah, normal yun. hindi, Oh, pero pag makita lang nila ang galaw nito, kaya nga, divine. Yan Ang mga namamahala dito ay yung mga banal na tao. Kung sino yung mga karapat-dapat. May mga criteria. Okay. Kasi may kasi ako 10 taon ako nag-ano ng political science. Na-imagine? Wala ho ako nakikita solusyon Oh. na bago-bago. Pero itong pinag-usapan na ito. Nakita mo na ito wala solusyon. Good. Totoo yan. Yan ang number 1 Oh, solution. ito yung solusyon. Number 1. Lahat pong aktivista ng UP, kabarkada ko. Oh. Pero wala akong nakitang magandang solusyon. Yan nga kasi dito, kahit sino ang umupo, ganun din. Ganun Yan din. ang isang ano. Ngayon nakita So ngayon, At isa kaya pa hong ano dyan, yung number 1 UP activist, umiyak po siya nung mapalaya si Marcos. Baka, katotohanan mo yan, umiyak. Nung nabalita niyo siguro yun. kasi, di ba, nalaman natin kanina na sa prophecy, 5 bansa ang magiging kapital na bansa. Yung 4 tapos na. Yung Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Yung pang-5, itong bansang Pilipinas. So, ang tanong, sino ang magpakilala sa bansang Pilipinas na haring bansa? Ito bang mga politiko? Ay, malabo. O ito yung nasa divine government? Yan, nasa divine Correct. government. At least nasabi niyo. Malabo ho yan kasi number 1 yan, pero talagang kailangan nila. Sa kanya, political set-up lang Political setup. Hindi nila alam yung plano ng Diyos. Hindi pinagkaloob sa kanila yung plano ng Diyos. Yung dito. Pero matuturuan na natin sila na Kaya, hindi maging corrupt. Oo. Sa unti-unti, hindi naman mabibigla yan. Oo. Mas yung mga tao, lalong-lalo pag sa barangay, darating pa ang araw na kung sino ang tatakbo dito, doon pa magbigay ng, manghingi ng basbas sa hari ng barangay. Anong klaseng basbas? Diba ikaw, hari? Makikita nila lang, indalongran na lahat ng mga tao, isang boses mo lang, susunod yung mga tao Kunyari, sana naman. Tatakbo ako bilang ama ng ating barangay. Sana suportahan mo. Kasi alam na nila, malalaman nila yung dalungran. Kahit non-political tayo, pero iba. Magiging Yung mga tao na impress people tayo sa kanya. Yung influence, bakit? At unti-unti, sa loob ng 30 years, kasi papasok man, yung actually, yung divine government,
mayroon talagang pera dito na hinahanda ng Diyos na malaki. Imagine 300 $1 nakahanda sa divine government. It is possible na mabubura yung ano. Yan. Kumbaga, tuturuan natin sila. Nandyan pa. Kumbaga, destiny ng Pilipinas, kung nakita nyo kanina, 20 presidents. 5 na lang. No? Yung sa 5, umupo na yung isa. 4 na lang ang kulang. Bakit? Kasi tututuruan natin ang mga tao paano mamuno ang mga hari at reyna na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Na hindi tayo nilagay dito para sarili nating kagustuhan ang masunod. Hindi tayo nilagay dito para ikaw yung masusunod dyan. Kaya nga, centralized power na mayroon tayong isang ulo nasa central na susundin lahat ng mga leaders. Yung galaw ng divine government, synchronized, uniform. Hindi tulad dito na mayroong jurisdictional, may kanya-kanyang level. Si Presidente, mayroong sariling plano. Yung mga gobernador natin, mayroon rin sariling plano. Yung mayor may sariling plano. Yung kapitan may sariling plano. Minsan, yung plano ni mayor at plano ni kapitan ay hindi magkadugtong. Kaya doon ang nakakaroon ng problema. Minsan, nagpropose si kapitan ng project, hindi isinayunan ng mayor. Ganyan ba? Hanggang kailan ba mawawala ang ganyang sistema? Yan ang tanong. Hanggang kailan? Kung ang mga tao na sila yung gumagawa ng mga leader ay ano pa ba? Kumbaga nasa kahirapan. Kaya nga yung Duterte project beneficiary. So, yan ang napakagandang programa para lahat ng mga mahihirap. Pagdating dito, hindi lang mga walang maiwan sa divine government kasi bawat barangay kasama sa assessment yan kung ilan bang pamilya ang hindi nakasama sa pagka-beneficiary kasi we have another program na sila naman ang maging priority na recipient. Ganon ang divine government. Na lahat-lahat, kung ano yung problema ng mga tao, lulutasin natin, tutulungan natin. Ano yan? Para matupad yung sabi ng Diyos na doon wala ng gutom, doon wala ng paghihinagpis, doon wala ng kahirapan, pati kamatayan aalisin ng Diyos. Bakit? Kasi yung program paano magpahaba ng buhay ipapasok sa divine government. Paano tayo mamuhay ng walang sakit? Maraming mga orientation na ngayon. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y
tayo sa Diyos Espiritu.